Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag rin po natin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Sandro Marcos matapang na nagsalita patungkol sa di umano'y dahilan ng pagkawatak-watak ng unit team. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang sa isang pahayag, nagsalita na si Congressman Sandro Marcos kaugnay sa tila pagkawatak-watak di umano ng unit team. Ito na yata ang hinihintay ng lahat, na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos ukol dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porket galit sila sa mga Duterte, naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya andun na ang paghati-hati. Hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. At alam naman natin, malapit na ang 2025 election. At alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. At alam naman natin ang kanila ring kagalingan, kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang sa kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin kundi pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon sa gobyerno. Pero tanong ng mga kababayan, totoo kaya ang mga legasyon na pinupukol sa kanila ng mga dilawan o sinisira lamang sila ng mga oposisyon? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayan na, nagsalita na si Sandro Marcos. Kita pa sa sikat ng araw ang mga ginagawa ngayon ni Speaker Tamba at ang kanyang ina na si Ethel Smag. Dapat talagang umamin na lang sila sa publiko para magkaalaman na tila may kumukontrol sa kanyang ina. Paniguradong mga oligarkong dilawan yan. Grabe na talaga ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Tahimik lang kaming mga Pilipino nagmamasid sa mga kabulastugan ngayon ni Smag at Tamba. Huwag na tayong magpaloko. At President Marcos, sana gumising ka na. Huwag kang magpakontrol sa mga dilawan. Sa'yo ding asawa, ilabas nyo na ang katotohanan. Kawawa kaming lahat, mga ordinaryong Pilipino. Nananawagan po kami mga ordinaryong Pilipino sa'yo, Pangulong Marcos, na sana'y magkaisa na lang kayo sa mga Duterte. Dahil ang unit team ang binoto namin, hindi mga nakapalibot sa inyo. Umaasa kami na magbabalik ang unit team at magkaisa para sa Pilipinas at sambayan ang Pilipino. Huwag ka nang magpaloko pa sa iyong asawa. Hindi namin yan binoto, kundi ikaw lang. Dapat may sarili kang desisyon. Tumindig ka sa sarili mong paa. Huwag kang magpalinlang sa mga dilawan, lalo na kay Tamba at sa iyong asawa. Sir Sandro Marcos, baka ikaw lang ang makapabago sa ina mo. Sabihan mo naman na huwag magpalinlang sa mga dilawang hakob sa pera
at kay Tamba na walang inisip kundi pansarili lamang. Naway hipuin ka ng Panginoon at sayo ding ama na si President Marcos. Bumalik na kayo sa mga Duterte. Magkaisa na kayo. Hindi kalaban ng mga Duterte. Kakampi nyo sila. Tandaan mo sana na ang laki ng tinulong ng mga Duterte sa inyong pamilya. Lalong-lalo na sa tatay mong pinagkaita ng mga Dilawan at kay BP Sara na tumulong sayo sa panahon ng eleksyon. Kayong dalawa ang binoto ng taong bayan, ang Uniteam. Nangangamba kami baka tuluyan ng masira ang Unity dahil sa kagawan ni Tamba at Smugs. End quote. So, class star talaga si Lisa Marcos doon, mga kababayan. Number one evidence ko siya doon. First honor siya. Okay. Anong sinulat First honor. Hinanapan ko talaga ng paraan para ma-dramatize ko talaga that this complaint is more of a harassment. Tapos sabi ko, January 24, nagsalita ako doon sa Maisog Rally, binuking ko si Lisa Marcos, si attached Annex A, Annex 1, kasi A sila, ako 1. So, first honor si Lisa Marcos, mga kababayan. Plus star talaga doon sa IBP. That's part of the records of the case na at least meron na naman akong other venue aside from Comelec. Dito na naman tayo sa IBP. Aabot ng Supreme Court yan. Nakalagdag na naman siya. Hindi. Magpa-file din ako ng disbarment case laban kay Lisa Marcos. Pagkatapos kong sumagot nito, magpa-file din ako ng disbarment case laban kay Lisa Marcos for this unethical, immoral conduct na nakikipagkita sa may-ari ng Smartmatic. And then, hindi lang yung meeting na sinabi niya, the evidence from the election system will show na minanipula nga yung election result. Yan yung sinadya ng Rio, sila Colonel Odonio, si Frank Isaac at si Gas Lagman. So, hindi lang yung meeting na sinabi ni Lisa Marcos, the evidence itself from the election system will show, strongly appears na minanipula nga yung election system. Specifically for Metro Manila, Batangas, and Cavite. Kasi galing lang sa iisang IP address yung mga resulta. And mind you, hindi to kasama sa affidavit ko but I know this existed. Merong room doon sa Cybergate Plaza. Itong Cybergate Plaza, ito yung call center ng JJ Summit, Robinsons. Katapat yan ng headquarters nila Marcos, di ba? Ate Claire, napuntahan mo yan. Napunta ko yung May 9. Oo, May 9. Oo, yeah, May 9, nandun ka. May isang room doon, Ate Claire, na hindi ako pwedeng pumasok. Hindi rin pwedeng pumasok ang head ng aming unit doon. Ang pwede lang pumasok si Attorney Hubert Guevara at si Attorney Ivan Uy, plus si Alex Ramos. 3 tao lang sila na pwedeng pumasok doon. Ang pinagdududahan ko, bakit humingi sila ng malaking bandwidth para sa building namin? Hindi mo kailangan ng malaking bandwidth kasi ang kailangan lang naman namin yung picture image ng election return ipapadala sa amin. Yun ang purpose namin, mga kababayan. Kaya nandun kami sa Cybergate Plaza. Kasi nag-set up kami ng para siyang call center na maraming computers. Sabi ko nga, nakita ko yun. At hile-hilera yung mga computers, di ba? Actually, nagdududa na ako nun eh. That's above board. To be fair naman sa mga Marcos. That's above board. Nakahilera yung mga computers, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, hanggang lahat ng regions covered. Tapos may mga tao talaga doon na nataatay. Ang protocol is, ang watchers doon sa presinto, magpapadala ng picture image ng election return sa amin doon sa Cybergate. So ipapadala nila yung picture. Picture image lang yun, mga kabayan. And then, itali namin doon sa computer and then merge them together para may picture like sila Marcos na ano nang nangyayari doon sa boto. O doon sa bilangan. But, Ate Claire, makikita mo, it did not work. Halos walang nagpadala ng election returns na picture. It did not work. Pero ito, mga kababayan, Ate Claire, bakit mo kailangan, kumingi kasi sila Ivan Uy ng malaking bandwidth para doon sa building namin. Bakit mo kailangan malaking bandwidth kung picture image lang ang ini-expect nating tanggapin mula sa magte-text sa atin? Yeah. And then you compare that, you take that huge bandwidth allocation doon sa single room na hindi kami pwedeng pumasok. Sila lang. Yeah, sila lang. Technical guide. So, anong ibig sabihin doon? Ang tingin ko, mga kababayan, meron silang sariling monitor. Binigyan sila ng monitor ni Smartmatic para makita nila that Smartmatic delivered its end of the bargain. Yun.
Kaya malaking bandwidth ang kailangan kasi papasok yung resulta doon sa room na yon, which is illegal. Wala yan, hindi yan pwede. Nabibigyan ka ng sarili mo ng Smartmatic. All candidates, bibigyan mo kung bibigyan mo yung isa. Yeah. So, doon sila nag-monitor para makita nila that Smartmatic complied with its end of the bargain. So, going back, noong January 24, nagsalita po ako doon sa Davao. And then, February 1, kinalkal ko talaga yung Facebook ko. Kasi yung post ko na, wag mo ako isali sa binabalak mong plano dahil hindi ako mag-atubiling basagin ang bungo mo. Di ba? May post ako ganyan. So, February 1 yun. That was the day you called me. Di ba? Ate Claire, tinawagan mo ako at sinabi mo sa akin na mag-ingat ka dahil may restback sa'yo. Mag-ingat ka. Kakasuhan ka. So, okay. February 1 yun. January 24 ako nagsalita. February 1 ang warning na dumating sa akin. Tapos, natanggap ng asawa ni Richard Santillan ang unang parcel ng IDP February 16. Pero in-inform niya ako, nasa Dubai na ako. So kaya sabi ko, padala mo sa address ko sa Cebu. Kasi doon ako, kasi yung tatay ko inoperahan, so babantayan ko muna. And then mag-speak din ako ng isang rally sa February 25. I arrived February 24. At 23, alis ako. Oo. So, inantay ko doon, wala akong natanggap. So, bumalik ko dito sa Manila. Then, may dumating doon sa nanay ko. Dumating doon sa nanay ko. So, you see, minail nila around February na. Kasi February 16 natanggap ni Janet Santillan eh. Pero, itong isa, minail nila, yung sa nanay ko, February 7. So, nagsalita ako sa Davao, winarningan mo ako ng nagsalita ako sa Davao January 24, winarningan mo ako ng February 1, minail sa akin February 7. So, you see? Sinabi ko kay Attorney Glenn Chong, mga kababayan, na re-restbackan ka, kakasuhan ka ni Lisa ayon sa aking puting ahas. So, ito na nangyayari ngayon. Diba? Nagkamali ba yung ating mga informer? Tama lahat, dahil si Lisa Ahas lahat ang may pakana nito mga nangyayari. Okay, tuloy mo, brother. So, syempre, I have always said na hindi ko pagkakawalan si Lisa Marcos dito sa kanyang ginagawa. Sabi ko nga, babasagin ko yung bungo mo, mas babasagin ko talaga, file lang talaga kita ng disbarment proceedings din, tit for tat. Hindi kita atrasan, Lisa Marcos, ikaw lang. Sabi ko nga, sampalin kita eh. Buti nga, sinampal ka ng iba. Yes. Pag-usapan natin mamaya yung flu call. Pero Attorney Glenn, maganda din yung tanong ni Melda Ligaspi para nga naman sa lahat ng lahat hindi naman nalalaman kung ano yung bandwidth. Ano daw po yung bandwidth, Attorney Glenn, sa simple paliwanag? Ito yung size ng data na pwedeng pumasok doon sa inyo. Yung capacity, ito yung capacity ng data. No, it's the capacity. It's more the capacity. Kasi kung maliit ang bandwidth, syempre matagal pumasok yung data. Yeah. Matagal pumasok yung data kasi mag-ano sila eh, mag-uunahan sila eh. And then ang capacity ng bandwidth is fixed lang. Like for example, ito yung capacity, maliit lang. Di kunti lang yung makapasok at any one time. Pero kung malaki yung bandwidth, marami yung makapasok at the same time. So kaya nga ang tanong ko, bakit mo kailangan ng malaking bandwidth kung ang data na hinihingi natin ay picture image lang ng election returns. Hindi pa na lang kung may kopya ka ng transmission results. Yeah. Di ba? Yeah. So yun yung sagot ko sa... Thank you, Imelda, sa iyong katanungan. At least maliwanag ang lahat kung anong pinag-uusapan natin dito. So, ulitin ko lang. Ate Claire, kung ang bandwidth mo ay maliit. So, lahat ng data mo, papasok all at the same time, mag-uunahan. So, matagal siyang ma-process. Kasi maliit lang yung bandwidth. Pero kung bandwidth mo ganito kalaki, maraming data makapasok all at the same time. Di ba? Yeah. So, yun na nga, dahil sa pagsasalita mo, imagine mo, 2019 pa yung reklamo nila, kumbaga binuhay nila. So, paano natin to ngayon lalabanan, Attorney Glenn? Itong mga harassment, ng way of harassment ni Liza Ahas. Actually, ang madali lang naman. Actually, tinatawanan ko nga lang yung complaint nila Karanza, mga kababayan. The good thing about it is that lahat ng alleged na libelous remarks ko all happened on December 19 and onwards. Mabigat yung, matindi yung date na yan. Kasi December 19, yun yung mga post ko na ginamit nila. And onwards, until January. Mga libelous daw yun. Okay.
Natandaan ko, forensic examination, actually autopsy, sa bangkay ni Richard, nandun ako sa harap. Mula alas 4 ng hapon hanggang 1:30 ng umaga the next day. So, matagal yun. Alas 4 ng hapon, nagsimula kami alas 4 ng hapon nung dumating sila Dr. Erfe, si Chief Persido Acosta, and I will always be grateful sa kanila, the entire Pau family. So, alas 4, all the way na yan hanggang naghating gabi, natapos 1:00 ng, ilang oras ba yung, 9 hours, mahigit 9 hours. From 4 to 12 is 8 hours plus 1 hour kasi 1:00 na yun natapos. Almost mahigit 9 hours yung autopsy. And then, pag alas 2 ng umaga, nag-press conference si Dr. Erfe. At sinabi niya na tinorture si Richard Santillan on the basis of the cadaver na nakita nila. They took 1,700 forensic photographs. Yeah. Alas 10 ng umaga, the next morning, nagtawag si Carranza ng press conference. Si Carranza, si Pitalio, si Carpio. At pilit nilang ginigiba yung statements ni Dr. Erfe. So, imagine, ginamit nila yung kanilang posisyon bilang police general, chief ng regional intelligence, and medical legal, para pabulaan, para i-cover up yung mga police na pumatay, nag-torture at pumatay sa kay Richard Santillan. So, given my condition, anong magagawa ko? Kundi to counter them. My motive is to counter them para hindi maka-eskapo yung mga killer. Yeah. So ngayon, alam naman natin, alam na ang mga abogado to, mga kababayan, truth is not a defense in libel. Kahit patotoo ang sinabi mo, it's not a defense in libel. Your defense there is walang malisya. Walang malisya kasi may publication, okay, may defamatory imputation, allegedly defamatory imputation, may publication, identifiable yung person. So dito tayo magkakatalo kung may malisya o wala. Walang malisya yung ginawa ko because sila ang nag-twist ng katotohanan. Yung sinabi ni Dr. Erfe, binaligtad nila. So anong gagawin ko? The only tool available for me is my social media account. Kasi marami namang naniniwala sa akin sa social media. So, ginamit ko yun to counter them. At yun ang ginamit nila. Sabi nila, hindi raw totoong dinukot. Malinaw naman yung sinabi ng, but even the court already recognized that my car was already prepositioned at the crime scene 1 hour before the shooting started. Na-preposition na yung sasakyan ko doon sa crime scene. Nandoon na, 1 oras bago magputukan. Nasaan si Richard? Yeah. Kung ang sasakyan ko nandoon, wala siya. Di dinukot. Simple lang yun. At at any rate, I will ilatag ko lahat yan. Ilalatag ko lahat yan para makita sa taong bayan. That's good to know. Kailan mo planong file ng disbarment itong si Liza? After ko ma-file yung aking my verified answer sa IDP is due on April 19. So, i-file ko yun by April 19 and then after that, magsulat na ako ng complaint laban kay Lisa Marcos. I could file it by the end of April or early May. Okay. So, Attorney Glenn, sa dami kong vlog, everyday nagbablog ako. I don't know kung napag-usapan ba natin tong flu call. At ang bukol. Diba? Napag-usapan ba natin? Di pa? Remind me kasi hindi pa natin. Okay, so for sure, nabasa ko sa post mo na nag-announce nag-release ng statement ang Presidential Communications na hanggang ngayon nagpapahinga itong mag-asawa dahil daw nagka-flu, may higit 1 linggo na may flu pa rin. Ang sabi nga ni Mother Pebbles Talakera diyan, baka flu call kasi nga confirmed. I believe na confirm mo din, 'di ba, na talagang nag-anuhan sila. Na nag-enkwentro sila, na nagbatuhan, nag-away, kaya, nagkaroon ng flu call. So, according to my yung source mo, anong sabi ng source? According to my source, na, I regard the person as reliable, nagbatuhan yung mag-asawa. I'm sure, ito yung galing sila ng Germany. Kung nakita mo, mga kababayan, kung nakita nyo, pababa sila ng eroplano na pinicturean, na visibly malungkot or visibly disturbed si Marcos Jr. Tapos si Lisa was attempting to make a dry smile. Di ba? Kita niyo yung picture na yon? Si Marcos Jr. na una, visibly disturbed yung mukha. And then si Lisa, dry smile sa likod. I am sure, pinag-usapan na yun. Ito yung pagka sinabi ko na sa sampalin, di ba?
Yes, Tapos ko yes, nang sinabi ko, nasasampalin. So, malamang topic nila yon at nagbabatuhan nga sila. And then, si babae tried to duck and then natamaan yata yung ulo and then the in-house doctor could not repair the damage. He could not repair the damage. Not repair the fall. Yeah. Attorney Glenn, ay nako, grabe na itong ating mga issue. Actually, nakarating sa akin, ito nga, baka hindi mo pa narinig, sa ating puting ahas, na parang everyday, kasama tayo sa kanilang dinner, kasama tayo dahil sa mga expose ko, at syempre kasama din yung iyong mainit na jajampalin mo back to back, at sineryoso nila na hindi naman literal ang meaning, at ang sa katuparan ng iyong sinabi ay yung kanyang jowa. Diba? So, by the way, diba, sila Garin, itong sila Pimentel, yung mga kongresista, kumusta na nga pala yung update sa kanila na nag-threat din sa'yo na papailan ka ng kaso or they will seek legal whatever na pwede nilang ibato sa'yo? At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.